Tatuwing oras na upang bumuo ng mga koponan sa panlabas na distrito. Karaniwang kasanayan na magkaroon lamang ng 10 miyembro. Mayaman at makapangyarihan ang mga Archfiends. Kaya wala silang problema sa pag-akit at pag-recruit ng mas maraming miyembro. Sa isang kisap mata, 20 tao ang lumabas sa cabin habang mas mabagal na sumunod sa likuran. Kung isasama niya ang kanyang mga umaatake si Galen at ang kanyang mga subordinate, tinansya ng Megahead na ang mga Archfiends ay kailangang magkaroon ng hindi bababa sa 30 miyembro. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. The asterisk man ito. Ang mga Archfiends ay mas malakas kaysa sa naisip ko. Papatingin sa akin ang boss mo. Si Apollyon. Utos ni Megahead. May gusto akong pag-usapan sa kanya. Nako. Nakakuha iyon ng mapang asar na singhot mula sa isa sa mga miyembro. Ha? Anong karapatan mong kausapin ang boss namin? Sabihin mo lang sa amin kung ano man ang gusto mong sabihin. Hindi. Your boss has to settle this matter personally. Iling-iling na sagot ni Megahead. Lumabas ka, Apollyon. May importante akong pag-uusapan sa iyo. Sa wakas, may mga paggalaw sa pinakamarangyang cabin. At umalangaw-ngaw ang isang bumang na boses. Sino sa lupa ang gumagawa ng lahat ng racket na iyon? Siguradong may death wish ka na gisingin ako sa aking pagtulog. Dahil doon, isang matipuno at balbas na lalaki ang kaagad na lumabas ng bahay. Hindi lamang siya itinayo tulad ng isang bundok. Ngunit siya rin ay gumagalaw na parang isa, na nagpapadala sa lupa sa pagyanig sa bawat hakbang niya. Napakalakas ng kanyang aura kaya hindi napigilan ng kanyang mga miyembro ng Contubernium na maging tense sa kanyang presensya. Apollyon. Ako ito. Tigaw ni Megahead. Ha? Megahead. Wala ka bang mas magandang gawin? Sabi ni Apollyon sa singkit ng mga mata. Bakit ka nasa teritoryo ko? Huminga ng malalim si Megahead at ipinaliwanag. Nakaranas ako ng ilang problema at kailangan kong simulan ang kasunduan sa alyansa. Agad na natunaw ang kawalang interes ni Apollyon. Napalitan lang ng seryosong tingin. Sigurado ka ba dyan? Tapat na ba ang gulo na iyong pinagdadaanan upang matiyak ang gayong hakbang? Siyempre, magaling. Halika at sabihin sa akin ang higit pa. Maliban kay Apollyon at Megahead. Ang lahat ay nataranta. What on earth itong alliance agreement? Bakit hindi natin ito narinig dati? Gusto ba ng Megahead na makipag-alyansa kay Apollyon? Alam ng lahat na ang Archfiends ang pinakamalakas. At nasa top 5 rin ang Megahead team. Kung pagsasamahin natin ang kapangyarihan, maghahari tayo sa labas ng distrito. Ngayong nakilala na niya si Apollyon. Wala nang gamit si Megahead para kay Galen. Tinaga niya ang leeg ng huli gamit ang kanyang punyal. Dahilan para bumulwak ang dugo mula sa sugat. Lumuhad si Galen sa lupa. Dilat ang mga mata sa takot at pagkalito. Ano ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Megahead na patayin ako sa harap ni Apollyon? Ako ang kanang kamay ni Apollyon. Para sa kabutihan. Hindi ba siya nag-aalala na baka magalit si Apollyon sa pagpatay sa akin? Galit din ang iba pang miyembro ng Archfiends. How dare Megahead kill one of our own in our territoryo? May mas mayabang pa ba sa kanya? Walang paraan na matitiis natin ang ganitong kabastusan. Hindi nagtagal. Pinalibutan na nila ang lalaki. F*** ka. Megahead. Masyado ka nang lumayo. Hindi ako makapaniwala na pinatay mo ang isa sa atin sa teritoryo natin. Wala ka bang respeto sa mga Archfiends? Boss, halatang hindi niya tayo nire-respeto. Hindi natin siya papakawalan ng madali. Wala akong alam tungkol sa kasunduan sa alyansa. Ngunit ang kanyang mga aksyon lamang ang nagpatunay na hindi tayo dapat makipagtulungan sa kanya. Nang lumingon siya at nakita si Galen na nakahiga sa pool of blood. Agad na sumimangot si Apollyon. Megahead, hindi mo ba iniisip na lumampas ka na? Ang taong ito ay walang humpay sa akin at pinatay ang ilang miyembro sa daan. Ang lakas pa nga niyang maging bastos sa akin. Naging mabait ako para tapusin siya ng mabilis. Kalokohan yan. Taway ng mga miyembro ng Archfiends. Pakiutos na ibaba siya. Boss.
Sa kanilang pagtataka, napabuntong hininga na lamang si Apollyon. Kalimutan mo na, sumama ka sa akin. Meg-ahead. Nang marinig iyon, lahat ay natigilan sa dilat na gulat. Ha? Biro ba ito? Nasaksihan lang ni Apollyon ang walang pakundangan na pagpatay ni Meg-ahead sa kanyang kanang kamay. Ngunit hindi niya pinanagot ang huli. Higit pa rito, inimbitahan pa niya ito sa loob para pag-usapan ang tungkol sa alyansa. Bakit binibigyan ni Apollyon ng pass si Meg-ahead? Kabanata 2512. Hindi pinansin ang mga miyembro ng Archfiends na nakatingin sa kanya. Pumasok si Meg-ahead sa marangyang cabin ni Apollyon at pinagmasdan ang kalawakan. Hindi naman masama, Apollyon. Tiyak na alam mo kung paano ay enjoy ang iyong sarili. Ang isang centurion ay malamang na makakuha ng parehong pagtrato sa iyo. Ha? Tama na. Let's get to the point. Sagot ni Apollyon. Bakit mo gustong simulan ang alliance agreement? Anong problema ang pinasok mo? Napabuntong hininga si Meg-ahead. May nagnakaw sa aking posisyon bilang Decanes. Hindi na kailangang sabihin. May pagdududa si Apollyon. Hindi naman dapat ganoon. Ang mga may kakayahang pumalit sa iyong posisyon ay sina Hawkeye at Phagos. Ngunit sila rin ang pinakatapat sa iyo. Sino ang maaaring gumawa ng isang bagay na mapangahas? Bagong lalaki ito. Kahapon lang siya dumating sa Thias Island. Hindi man lang makapaniwala sa narinig. Agad na humagalpak ng tawa si Apollyon. Seryoso ka? Isang lalaki na kakapasok lang sa Thias Island kahapon ay nagawang nakawin ang iyong posisyon sa Decanes. Halika na. Nagbibiro ka diba? Bukod sa mga kakayahan. Paano siya nakaipon ng 20 patak ng espiritual na tubig sa loob lamang ng 2 araw? Imposible yan. Sa tingin mo ba iyon ang biro ko? Malungkot na sagot ni Meg-ahead. Nakaipon nga siya ng 20 patak ng espiritual na tubig sa loob ng 2 araw. At makapangyarihan din siya, kahit na ang aking buong Contuberniem ay lumaban sa kanya. Duda ako na magkakaroon kami ng mataas na pagkakataong manalo. In short, nakakatakot ang lalaking ito. Siya ay hindi maitikaila na isang banta sa lahat ng Contubernie sa labas ng distrito. Kabilang ang mga Archfiends. Kaya naman wala akong choice kundi simulan ang alliance agreement. Kung tutuusin, mas maganda kung ubusin ang problema. Diba? Nako, kahit narinig na ang lahat ng iyon. Nagdududa pa rin si Apollyon. 20 patak ng espiritual na tubig sa loob ng 2 araw. Sigurado ka bang ito ay espiritual na tubig at hindi normal na patak ng hamog? Kabutihan ko, Apollyon. Bakit napakaliit ng tiwala mo sa akin? Sa tingin mo ba na pagkakamalan kong tubig ang hamog? Matapos mapagtanto na malamang na nagsasabi ng totoo si Meg-ahead. Halatang nasasabik si Apollyon. Ang bagong tao ay isang tunay na hiyas. Sa bilis ng pag-iipon niya ng espiritual na tubig. Baka magkaroon ako ng pagkakataon na maging legates o maging camp master. Oo, dapat nasa akin siya. Ang aming alyansa ay opisyal na nagsimula ngayon. Kukunin ko kaagad ang isa pang Decani. Salamat sa iyong tulong, Apollyon. Bulalas ni Meg-ahead. Matapos tumango bilang tugon. Dali-daling umalis si Apollyon. Bumalik lamang makalipas ang kalahating oras kasama ang 8 iba pang tao sa hila. Tulad ni na Apollyon at Meg-ahead. Ang 8 individual ay si Decani ng kani-kanilang Contubernie. Kung tungkol sa panlabas na distrito. Ang 10 sa kanila ang pinakamalakas na Contubernie at lahat ay pumirma sa kasunduan sa alyansa noong nakaraan. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang 8 Decani ay parehong nagulat at nagyuzisa. Isang bagay ang sigurado may malaking nangyari para magkabisa ang kasunduan sa alyansa. Kung tutuusin, ilang taon na ang nakalipas mula nang may sigawa ang kasunduan. Ngunit walang sino man ang kinailangan na magpasimula nito hanggang ngayon. Pagkapasok ng lahat sa tirahan ni Apollyon. Isinara ni Meg-ahead ang mga pinto at bintana bago bumaling sa kanyang mga manunood na may isang misteryosong ekspresyon. Sigurado akong lahat ay nagtataka kung ano ang nagpatupad ng aming kasunduan sa alyansa. Dahil dito, nagsimulang mag-usap ang lahat. Oo, ano ang seryoso at kailangan nating gawin ito?
Ang panlabas na distrito ay medyo mapayapa kamakailan. Wala naman sigurong commotion. Bilasan mo sabihin mo sa amin ha. Hindi natin dapat isakatuparan ang kasunduang ito kung hindi ito seryosong usapin. Muling bumantong hininga si Megahead. May nagnakaw sa aking posisyon bilang Decanes. Hindi alam kung tatawa o iiyak. Ang iba pang Decani ay nagpalitan ng nalilitong mga tingin. Iyon ba? Pinasimulan mo ba ang kasunduan sa alyansa para makatulong kami na maibalik ang posisyon mo? Huwag kang maingay. Kung ang kabilang partido ay sapat na malakas upang kunin ang iyong posisyon, mayroon silang lahat ng karapatan na manatili sa kapangyarihan. Kung ang dahilan mo lang ay para tulungan ka naming maibalik bilang Decanes, makakalimutan mo iyon. Walang paraan na papayag tayo dyan. Kabanata 2513. Siyempre hindi, sagot ni Megahead. Hindi na kailangang magtap sa kasunduan sa alyansa upang maibalik ang aking posisyon sa Decanes. Nais ko lang ipaalam sa lahat na ang taong nagpabagsak sa akin ay isang bagong dating. Nang marinig iyon, muling nagpalitan ng tingin ang 8 Decani. So, ano ang malaking bagay? Pinabagsak ka ng bagong lalaki dahil malakas siya. Iyon ay hindi nakakagulat. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang bagong lalaki ay nasa Thias Island lamang ng 2 araw? Gaya ng inaasahan. Hindi makapaniwalang nakatingin ang lahat kay Megahead. Ha? Ano ba naman? Niloloko mo ba kami? Megahead. Paano maaga ng isang tao ang iyong posisyon sa loob lamang ng 2 araw? Hindi iyon naririnig. Eksakto. Ang unang kinakailangan upang maging isang Decanes ay upang mangolekta ng 20 patak ng espiritual na tubig. Paano makakamit iyon ng isang bagong lalaki sa loob ng 2 maikling araw? Walang sino man ang makakaya niyan. Tinakawan ka ba niya ng posisyon mo bago kolektahin ang lahat ng 20 patak? Kung gayon, nilabag niya ang panuntunan. At maaari mo itong dalhin sa pinuno. Paninindigan ka niya. Tama ka. Ungol ni Megahead. Pero totoo rin na nakaipon siya ng 20 patak ng espiritual na tubig sa loob ng 2 araw. To be more exact, ginawa niya ito sa loob lang ng 1 araw at kalahati. Sa tuwing lumalabas siya, palagi siyang nakakakuha ng kahit 6 na patak ng tubig. Ang lahat ay mas natulala kaysa noong una nilang narinig ang tungkol sa pagkawala ni Megahead sa kanyang posisyon. Ano? Paano nakaipon ang bagong dating ng 20 patak ng espiritual na tubig sa wala pang 2 araw? Siya ay isang tunay na hiyas. Habang tumitibok pa rin ang kanilang mga puso, ibinaling ng lahat ang atensyon sa Megahead. Nanunumpa ka ba sa iyong mga salita? Megahead. Ang bagong tao ba ay talagang nakakolekta ng 20 patak ng espiritual na tubig sa 1 araw at kalahati? Tumango si Megahead. Siyempre. Hindi ako kailanman nagsisinungaling. At lahat kayo ay may karapatang malaman ang tungkol dito. Tuwang-tuwa ang 8 Decani sa balita kaya hindi na sila makaupo pa. Oh, ito ay kahanga-hanga. Ang aming pagkolekta ng espiritual na tubig ay masyadong mabagal. At kadalasan ay sapat lamang para ipagpalat sa mga mapagkukunan. Tama iyan. Kung wala ang tulong ng espiritual na tubig, hindi ako makakagawa ng anumang pag-unlad sa aking paglilinang. Kung mapapabilis natin ang pag-iipon ng espiritual na tubig at magtitipid para sa ating paglilinang, tiyak na tataas ang aking kapangyarihan. Sa panahong iyon, maaari na akong maging centurion, legates, o maging campmaster. Haha, ang bagong dating ay isang hiyas. Dapat nasa akin siya. Hindi yan tama. Natuklasan namin siya ng magkasama. Kaya paano mo siya may tatago sa iyong sarili? Kailangan din natin ng espiritual na tubig. Pwede naman tayong magpalat-palat sa pagtawag sa kanya. Diba? Ang bawat contuberniem ay maaaring gumamit sa kanya para sa alinman sa 1 araw o 1 linggo. Oh, tama. Iyan ay isang napakatalino na ideya. Hindi nagtagal. Ang iba ay sumang-ayon sa kaayusan. Sige, putulin na natin ang kalokohan. Aalis tayo ngayon at sabay nating ibababa ang bagong dating. Nang marinig iyon, mabilis silang pinigilan ni Megahead. Tahan na, hindi tayo makakapunta ngayon. Ha? Bakit hindi?
Medyo creepy ang lalaking iyon. At hindi siya kasing simple ng inaakala niya. Take him on is anything but a piece of cake. Nagmamadaling paliwanag ni Megahead. Sa tingin ko, dapat tayong gumugol ng ilang araw sa paghahanda ng ating sarili. Maaari tayong mag-strike kapag natiyak natin na nasa lugar na ang lahat. Kung hindi, ang aming kawalang ingat ay maaaring alertuhan ang bagong tao at masira ang aming plano ng paghuli sa kanya ng buhay. Ang isa pang dekani ay nahulog sa malalim na pag-iisip at tumango. May point ka naman. Magaling. Ihahanda natin ang ating sarili bago ilunsad ang pag-atake. Halika na. Bumalik tayo at ihanda ang ating mga tropa. Kailangan nating ibagsak ang bagong dating na ito kahit anong mangyari. Samantala, naging masaya at payapa ang buhay para kay Dexter. At lubusan niyang ni-enjoy ang bawat sandali. Hindi lamang siya nakaipon sa pagitan ng 20 hanggang 30 patak ng espiritual na tubig araw-araw. Ngunit nabasag din niya ang iba't ibang mga tala. Ipagpapalit niya ang espiritual na tubig sa sapat na mapagkukunan para pakainin ang kanyang contubernium araw-araw at siguraduhing iimbak ang sobra. Siyempre, natuwa si Minerva. Sa wakas natutunan na ni Master kung paano maging masinop. Kabanata 2514. Palaging mahalaga na magplano para sa hinaharap, lalo na sa Thies Island. Sa makatuwid, ang pag-iimbak ng mas maraming espiritual na tubig hanggat maaari ay ang tamang landas pasulong. Sa oras na sumapit ang ika-5 araw, nakaipon na si Dexter ng 100 patak ng espiritual na tubig. Minerva, alam mo ba kung saan ako pwedeng magpalit ng karne? Guro, pinaplano mo bang gamitin ang espiritual na tubig para dyan? Of course. Sagot ni Dexter sabay tango. Master, hindi mo ba naisip na masyadong maluho? Kanina lang kami kumakain ng karne. Kakainin ba natin ulit? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Paniniguro ni Dexter. Mayroon tayong higit pa sa sapat na espiritual na tubig upang mapuntahan. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihin sa akin kung saan ako makakapagpalit. Nakinig ng mabuti si Minerva at tumango. Totoo yan. Mayroon kaming maraming espiritual na tubig. Kaya walang masama sa pagpapalit ng ilan sa karne. Kung ganoon, kailangan nating pumunta sa manor ng chieftain. Mabuti. Sabihin mo, bakit hindi ka sumama sa akin? Walang problema. Sagot naman ni Minerva bago umalis kasama si Dexter. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad. Sa wakas ay natagpuan ni Minerva at Dexter ang kanilang mga sarili na malapit na sa mansyon ng chieftain. Matatagpuan sa junction ng distrito ng Contubernium at distrito ng Centuria. Ang manor ng chieftain ay isang bahay na gawa sa kahoy na katamtaman ngunit malinis. Mayroong kahit isang lumang signage sa pasukan na may mga salitang Manor of the Chieftain na nakaukit dito. Ang karatula ay simple ngunit kahanga-hanga. At masasabi ni Dexter na isang mandirigma lamang ng Archduke class ang maaaring gumawa ng isang bagay na ganoon kalaki. Maaaring ang chieftain ay isang Archduke class warrior. Sa isiping iyon, itinulak ni Dexter ang kahoy na pinto at humakbang papasok ng bahay. Chief, nasa bahay ka ba? Mabilis na sigaw ni Minerva. Maya-maya lang, isang garalgal na boses ang umalangaw mula sa loob. Sino yan? Gusto naming makipagkita sa iyo. Chieftain. Sagot ni Minerva. Ginoo. Umaasa si Cruz na makipagpalitan ng ilang mapagkukunan. Creak. Nang bumukas ang basang kahoy na pinto. Dahan-dahang lumabas ang isang matandang may puting buhok at gulanit na damit. Sa kabila ng kanyang edad, walang alinlangan na siya ay mukhang malusog at masigla. Matapos masulyapan si Dexter ay agad niyang ibinalik ang atensyon kay Minerva. Well, hello, Minerva. Hello, Chieftain. Magalang na bati ni Minerva. Ginoo, gustong palitan ni Cruz ang ilang mapagkukunan. Tumango si Johan, ang chieftain at tumingin kay Dexter. Ikaw ang bagong decanas ng Megahead team. Diba, masasabi ko sa aura mo na hindi ka ordinaryong tao. Ano ang iyong pangalan? Ako si Dexter Cruz. At isa lang akong nobody. Dexter Cruz. Taglit na nag-isip si Johan. Parang pamilyar ang pangalan.
Pero hindi ko matandaan ang mga detalye. Anyway, anong resources ang hinahanap mo para makuha? Gusto kong palitan ng karne. Napangiti si Johan. Magaling. Ilang araw ka pa lang dito. Pero nakaipon ka na ng sapat na espiritual na tubig para ipagpalit sa karne. Iyan ay medyo kahanga-hanga. Gaano karaming karne ang gusto mo? Walang laktaw. Sumagot si Dexter. Gusto kong ipagpalit ang 100 patak ng espiritual na tubig sa 20 libra ng karne. Eh ano? Nauutol na sabi ni Johan habang bahagyang nanginginig ang mga kamay. Seryoso ka? Mayroon ka bang 100 patak ng espiritual na tubig? Mabilis na inilabas ni Dexter ang kanyang bote ng porselana at ipinakita ito kay Johan. Ano sa tingin mo, Chief? Totoo ba ito o peke? Mayroon ka talagang 100 patak ng espiritual na tubig, ungol ni Johan habang kumikibot ang gilid ng kanyang labi. Wala pang nakamit ang tagumpay na ito. Tsaka ilang araw ka lang dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Binata, paano mo nakolekta ang lahat ng ito sa napakaikling panahon? Nakolekta ko ang mga ito ng paisa-isa. Hindi makapaniwala si Johan. Huwag kang magsinungaling sa akin. Binata, kadalasan, ang dami ng espiritual na tubig na kinokolekta ng bawat contubernium ay makakakuha lamang sila ng sapat na mapagkukunan upang mapakain ang mga miyembro nito. Kahit na may surplus, malabong lumampas ito sa 4 na patak. Bukod dito, tinasabi mo na mayroon ka ng labis na 100 patak pagkatapos ng ilang araw. Sino ang bibili niyan? Tinatay mo ba ang ibang contubernia at ninakawan sila ng kanilang espiritual na tubig? Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dexter. Chieftain, dahil sa iyong tungkulin sa TS Island, hindi ba dapat ay binabantayan mo ng mabuti ang lahat ng nangyayari sa distrito? Kabanata 2515. Tumango si Johan bilang tugon. Siyempre, nagpatuloy si Dexter. Kung nakapatay ako ng iba para nakawin itong espiritual na tubig, halos 100 tao na sana ang napatay ko ngayon. Mayroon bang katumbas na bilang ng mga namatay sa distrito? At saka, posible bang ako lang ang may pananagutan sa pagpatay sa kanilang lahat? Umiling ang chieftain at sumagot. Now that you put it that way, parang malabong mangyari. Kung talagang naipon mo ang espiritual na tubig sa pamamagitan ng patak, mayroon ka bang espesyal na kapangyarihan upang madama at matuklasan ang lokasyon ng espiritual na tubig? Naningkit ang mga mata ni Johan sa pananabik nang ipahayag niya ang kanyang hinala kay Dexter. Kung alam ko kung paano maramdaman ang lokasyon ng espiritual na tubig, kikita ako ng isang kapalaran. Nawala ang pag-asa ni Dexter at sinabing, walang espesyal na paraan para dito. Tumitingin lang ako sa bawat sulok at cranny para sa isang mahalagang patak ng espiritual na tubig. Chieftain, kung wala ka ng tanong, pwede ba akong makipagpalitan ng resources sa iyo ngayon? Mukhang dismayado si Johan habang sinabing, sige, magpalitan tayo ng resources. Sigurado ka bang gusto mong palitan ang iyong espiritual na tubig ng 20 kilong karne? Matigas na tumango. Sumagot si Dexter. Oo. Tiyak na iniisip mong maging centurion kung nagmamadali kang gamitin ang iyong 100 patak ng espiritual na tubig. Tumango si Dexter bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, hindi lamang iyon ang dahilan ng kanyang mga aksyon. Mayroon siyang mas mahalagang dahilan para ipagpalit ang lahat ng 100 patak ng espiritual na tubig para sa karne. Dagdag pa ni Johan. I'll be honest with you, young man. Hindi ganoon kadali ang maging centurion. Ang paggamit ng 100 patak ng espiritual na tubig ay ang madaling bahagi. Kailangan mo ring talunin ang isang centurion. Nako, hindi ako masyadong pamilyar sa kung gaano kalakas ang mga centurion. Ang sagot ni Dexter, karamihan sa kanila ay Archduke class warriors. Ang ilan sa kanila ay mas malakas pa. Batay sa aking mga obserbasyon, ikaw ay isang mas mahusay kaysa sa karaniwang manlalaban. Hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa sino mang Archduke class warrior. Napagmasdan ng chieftain si Dexter na nakikipaglaban habang ginagawa ang kanyang pagmamanman sa labas ng distrito. Napagpasyahan niya na ang kakayahan ni Dexter ay isang normal na mandirigma.
bagamat sapat na iyon laban sa mga normal na tao tulad ni Fagos at Daily. Si Dexter ay walang kulang sa patay na karne kung haharapin niya ang isang Archduke-class warrior. Sagot ni Dexter, I enjoy a good challenge. Iyan ang nagpapanatili sa mga bagay na kapana-panabik. Gayunpaman, pinahahalagahan ko ang iyong payo. Tumango si Johan. Walang anuman. Kukuha ako ng karne para sa iyo ngayon. Hindi nagtagal. Ipinagpalit ni Johan si Dexter ng 20 kilong karne. Sumayaw si Greed sa mga mata ng chieftain habang pinagmamasdan si Dexter na umalis. Natitiyak niya na may espesyal na paraan si Dexter sa paghahanap ng espiritual na tubig. Kung maaari kong kunin ang kanyang pamamaraan at makaipon ng sapat na espiritual na tubig, maaaring magkaroon ako ng pagkakataong lumaban para sa posisyon ng Camp Master. Dapat kong gamitin ang pagkakataong ito para imbestigahan ng mabuti ang bagong dating ng ating distrito. Samantala, Tinayanek, Joshua, Murphy, at ang iba pa ay sabik na naghihintay sa pagbabalik ni Dexter sa base camp. Alam nila na siya ay nagsimulang makipagpalitan ng karne para sa kanila. At bawat isa sa kanila ay nangangarap ng masarap na lasa nito mula noong huling pagkakataon na sila ay nakatikim ng karne. Hindi nila akalain na matutupad ang kanilang hiling ng ganoon kabilis. Tinapik-tapik ng lahat ang sarili sa kanilang sarili dahil sa pagpili kay Dexter. Sa wakas, bumalik si Dexter sa base camp. Ang kanyang koponan ay dilat ang mata sa pagkabigla nang makita siyang humakbang patungo sa kanila na may dalang isang tipak ng karne na tumitimbang ng hindi bababa sa 20 libra. 20 libra ng karne ang laman ng mga pangarap. Akala nila makakabalik lang si Dexter na may dalang 1 o 2 kilong karne. Ang ilang mga tao ay nagsimulang umiyak sa pasasalamat. Maaari silang mamatay na masaya pagkatapos magbusog sa kanilang sarili sa isang masasarap na piging. Inihagis ni Dexter ang karne sa paanan ni Nayanak at Joshua bago sinabing, Eto, dinisin ito at nilaga. Magbahagi ng 5 libra para ibahagi sa lahat. Iwanan ang natitirang karne upang ipagpatuloy ang paglalaga. Pinunasan ni Minerva ang laway sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, Guro, tapat na ang 2 kilong karne para pagsaluhan nating lahat. Kaya dapat mong itago ang natitira para sa iyong sarili. Kabanata 2516. Sa totoo lang, nag-iisang inipon ni Dexter ang lahat ng espiritual na tubig. At nahiya ang kanyang mga miyembro ng Contubernium na ibahagi ang karne na nakuha niya bilang bunga ng kanyang pagpapagal. Tagulat ni Minerva, sumagot si Dexter, Just follow my instructions. Pagkatapos ay nawala siya sa guwang ng puno upang magpahinga. Ang kanyang mga miyembro ng Contubernium ay nagmamadaling pumasok sa trabaho. Naluluha ang lahat sa pasasalamat habang nakatitig sa napakalaking tipak ng karne. Ito ay dapat na isang panaginip. Dapat na naginip tayo. Kasabay nito, ang 10 nagbabantang Contubernia ay nagtipon ng mga 10 kilometro ang layo. Sila ay pumirma ng mga kontrata ng alyansa kay Apollyon at gumawa ng sapat na paghahanda para magwelga mamaya ng gabing iyon. Bilang kanilang pansamantalang Chief Decanes, ipinahayag ni Apollyon, ang target natin ngayon ay ang bagong Decanes ng Megahead Team. Hindi ko ma-stress ito ng sapat. Ngunit kinakailangan na mahuli natin siyang buhay. Hindi ito naaangkop sa ibang mga miyembro. Naiintindihan. Dumating ang matunog na sagot ng lahat. Tinabi ni Apollyon kay Megahead at sa isa pang Decani. Mayroon ka pa bang idadagdag? Megahead piped up. May sasabihin ako. Nandito kayong lahat ngayon para tulungan ako. At ipinapangako ko na babayaran ko ang lahat. Kapag natanggal na natin ang bagong Decanes ng Megahead Team, gagantimpalaan ko ang lahat ng nandito ng isang tinapay. Roger yan. Ang kanyang ipinangakong gantimpala ay nagpalakas ng moral ng lahat. Hindi bababa sa kalahati ng 100 o higit pang mga miyembro ng Contubernia ay nagugutom sa loob ng ilang araw. Ang isang maliit na pabor kapalit ng isang tinapay ay parang isang dissenting deal. Ang isang tinapay ay kasing halaga ng buhay mismo sa kanila sa puntong iyon. Ang lahat ay pumunta sa base camp ng Megahead Team pagkatapos ng ilang paalala mula sa Megahead. Nang malapit na sila sa base camp, naamoy nila ang masarap na bango sa hangin. Napakabango niyan. Amoy karne.
The Asterisk Man. Tapalagay mo ba ang mga miyembro ng Megahead Team ay kumakain ngayon? Dapat silang nagluluto ng napakalaking dami ng karne upang makagawa ng napakasarap na amoy. Megahead merely announced dismissively. Makinig ka. Huwag hayaang tumakbo ang iyong mga imahinasyon. May namatay sa Megahead Team 2 araw na ang nakakaraan. Malamang niluluto nila ang karne niya habang nagsasalita tayo. Gayunpaman, hindi lahat ay nawala ng gana sa paliwanag ni Megahead. Ang ilan sa kanila ay hindi nakakain ng karne sa mahabang panahon. At ang pag-iisip ng karne ng tao ay hindi gaanong kasuklam-suklam kaysa sa nararapat. Binilisan ng lahat ang kanilang lakad. Samantala, nagluluto ng karne si Dexter para sa kanyang contubernium sa base camp. Ang masarap na amoy ng karne ay nagdulot ng pagkawala ng ulirat ng ilan sa kanyang mga miyembro ng contubernium. Kahit na ang pinakamagandang babae sa mundo ay hindi maagaw ang kanilang atensyon mula sa karne. Ang isang karaniwang tao ay mahihirapang isipin kung gaano hindi mapaglabanan ang isang masarap na palayok ng karne para sa isang taong halos mamatay sa gutom. Nang maluto na ang karne ay biglang umungol si Dexter. Tino nandyan. Magpakita ka. Pinutol nito sina Minerva, Yannick, at ang iba pa sa kanilang ulirat. Nagmamadali silang tumingin. Kalahati. Tapaligid para sa mga palatandaan ng panganib. Maraming mga figure ang lumitaw mula sa mga anino na nakapalibot sa kanilang base camp. Mayroong hindi bababa sa 100 tao. Narito at narito. Ang kanilang dating Decanes, si Megahead, ay nakatayo sa pinuno ng grupo. Tinamahan siya ng isang pamilyar na mukha, na kinasusuklaman ng Megahead Team ng may paghihiganti. Sumigaw si Minerva. Apollyon yan. Apollyon ni Archfiends. Yannick at Joshua ay mga bagong miyembro ng Megahead Team at hindi pa nila narinig ang tungkol kay Apollyon. Nagtataka. Tinanong nila, sino iyon? Si Apollo ay ang Decanes ng Archfiends. Sila ang pinakamalakas na contubernium sa labas ng distrito. I can't believe Megahead would rope them in 4 days. Ani Minerva. Napabuntong hininga si Murphy at idinagdag. Tingnan mo ang mga tao sa likod nila. Sila ang dekani ng nangungunang 10 contubernia sa labas ng distrito. Hindi ako makapaniwala na maaaring ipatawag ni Megahead ang nangungunang 10 contubernia para tulungan siya. Napakamot ng ulo si Minerva at bumantong hininga. Lagot tayo. Napakapahamak. Maingat nilang sinulyapan si Dexter. Na mahinahon pa ring hinahalo ang karne. Kabanata 2517. Nalito si Minerva at ang iba pa sa kalmadong pagpapakita ni Dexter. May plano na ba si Master na ay neutralize ang mga kalaban natin? Asahan lang natin. Ngunit anong uri ng plano ang maaaring sugpuin ng higit sa 100 kalaban? Samantala, nagwawala ang contubernia sa pangunguna ni Megahead sa Katekam Takam na palayok ng karne sa harap ni Dexter. Bale ang Megahead ay tinawag itong karne ng tao. Ang bango ay masyadong nakakaakit. Kinagat ng mga lalaki ang kanilang mga ngipin at sinubukang labanan ang tukso. Nako, kung ganoon lang kadali kontrolin ang isip nila. Ang kanilang mga iniisip ay abala sa napakasarap na palayok ng karne. Ang Megahead ay tao lamang. Pagkatapos ng lahat, matagal na siyang hindi kumakain ng karne at naglalaway sa pagkain tulad ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, mayroon siyang mas malakas na paghahangad kaysa sa iba. Malamig niyang pahayag. Hoy, Dexter, nang umalis ako, sumumpa ako na babalik ako para kunin ang buhay mo. Nakabalik na ako. Puputulan mo ba ang sarili mong ulo? O gagawin ko ito para sa iyo? Si Dexter ay sumulyap sa kanya ng masama at sinabing, piliin kong putulin ang iyong ulo. Dahil sa galit, umungal si Megahead. Tisingilan. Bago pa makapag-react ang mga tauhan ni Megahead. Biglang tumayo si Dexter at nag-boom. Teka, kontento na ba kayong lahat na sundin ang mga lalaking ito at kumain ng mga inaamag na tinapay sa buong buhay mo? Masaya ka bang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay na nabubulok sa lugar na ito na pinabayaan ng Diyos? Ang iyong mga anak ay hindi pa nakatikim ng karne sa kanilang buhay. Maaari ka bang mamatay na masaya nang malaman mo ang katotohanan iyon? Alam niyang marami sa mga lalaking nauna sa kanya ang may mga anak.
Natahimik ang lahat. Ang mga salita ni Dexter ay umalangaw-ngaw sa kanilang damdamin. Dagdag pa niya, "Halika, sumunod kayo sa akin. At ang kalderong ito ng karne ay sa inyong lahat." Isang galit na Megahead ang sumagot. "Shut up, Dexter. Hindi mo kayang pakainin ang iyong sarili. Hindi ako makapaniwala na niluluto mo ngayon ang iyong miyembro ng Contuberniem. Ang sino mang hanggal na sumunod sa iyo ay mapupunta sa isang palayok. Hayaang hulaan ko kung sinong kapas-palad na biktima ang niluluto mo." Inilibot ni Megahead ang kanyang tingin sa buong lugar at nagulat siya nang mapansin na nandoon ang lahat. Mariin siyang sinaway ni Minerva. "Megahead, tinisiraan mo si Master. Nagluluto siya ng karne ng baboy ramo." Tumawa si Megahead at sinabing, "Karni ng baboy ramo. Tinong maniniwala dyan? Dapat mayroong hindi bababa sa 20 libra ng karne sa palayok na iyon. Saan siya nakakuha ng ganoon kalaking dami ng karne?" "Siyempre, pinalitan niya ito ng espiritual na tubig." Sagot ni Minerva. Ngayon, pumagalpak sa tawa ang iba pang bahagi ng partido ni Megahead. "Marahil kailangan mo ng 100 patak ng espiritual na tubig upang ipagpalit ang ganitong kalaking karne. Hindi ka magkakaroon ng ganoon karaming espiritual na tubig kahit na pagsamahin mo ang 10 Decanis stash sa nakalipas na ilang taon. Bago lang siya, sino ang maniniwala sa kanyang pag-aangkin ng pagkolekta ng 100 patak ng espiritual na tubig?" Hindi nag-abala si Dexter na pabulaanan ang kanilang mga masasakit na akusasyon. Sa halip, binaligtad niya ang palayok, na nagpapadala ng mga piraso ng karne sa lupa. Gulat na napatingin ang lahat sa natapong karne. Iyon ay ulo ng baboy ramo. Yan ang buko. Maging ang mga hulihan na binti ay naroon. Ang karne sa lupa ay malinaw na karne ng baboy ramo. Imposibleng itago ang karne ng tao sa ganoong anyo. Nagsasabi siya ng totoo. Pero, paano niya nakita ang napakaraming karne ng baboy ramo? Ang lahat ng naruroon ay hindi kailanman nakakita ng napakaraming karne sa kanilang buhay. Kaya naman naiintindihan ang kanilang galit na tugon. Maging ang mga Decani ay na-hypnotize sa paningin ng karne. Malakas na kumakilam ang kanilang mga tiyan bilang pagtutol. Biglang sumagi sa kanilang isipan ang isang mapusok na kaisipan. Ganun ba talaga kalala ang sumuko kay Dexter kung ibig sabihin ay matitikman natin ang masarap na karneng iyon? Ipinagpatuloy ni Dexter ang paggawa ng kanyang kaha at hinikayat. "Basta sumunod ka sa akin. Higit pa sa karneng ito ang makukuha mo. Ginagarantiya ko na makakatikim ka ng karne 1 beses sa 1 linggo mula ngayon. At, kung walang out of the blue na mangyayari, magagawa kong pangunahan kayong lahat sa distrito ng Centuria. Ang distritong iyon ay nag-aalok ng antas ng pamumuhay ng hindi bababa sa 100 beses na mas mahusay kaysa sa lugar na ito. Ito na ang pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran. Hahakbang ka ba at susunggaban ang pagkakataon?" Kabanata 2518. Sa isang iglap nagbago ang ekspresyon ng lahat. Kung tutuperin niya ang kanyang pangako, ito ay talagang isang pagkakataon sa pagbabago ng buhay. Ang problema, mapagkakatiwalaan ba ang kanyang mga pangako? Nagsalita si Nash noon at sinabi ang pagdududa ng lahat. "Nagsasabi ka ba ng totoo? Maaari mo bang igarantya ang lingguhang mga supply ng karne para sa amin?" Tumango si Dexter. "Siyempre." Nagpatuloy si Nash. "Mukhang malabo ang mga salita mo kaya mahirap paniwalaan ka. O, sabihin mo sa akin. Anong bahagi ng aking pangako ang mahirap paniwalaan? Kailangan mo ng 100 patak ng espiritual na tubig upang matiyak ang palagiang lingguhang supply ng karne. Paano ka makakaipon ng napakaraming espiritual na tubig sa 1 linggo?" Tanong ni Nash. Umalaklak si Dexter. "Nash, ka-Contuberniem ka dati sa akin. Dapat alam mo kung gaano ako katagal dito." Matapos bilangin ang kanyang mga daliri, tinabi ni Nash, "Hindi hihigit sa 7 araw. Tama iyan. Sa 7 araw na ito. Maliban sa 20 patak ng espiritual na tubig na inialay sa dating Decanes. Megahead, nag-ipon din ako ng 100 patak ng espiritual na tubig para ipalit sa karne rito. Gayunpaman, marami pa akong espiritual na tubig na natitira." Habang nagsasalita siya,
Gumawa si Dexter ng isang maliit na bote ng porselana at marahang inalog ito. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng espiritual na tubig na tumutulo sa loob ng bote. Nagulat ang lahat, kahit na ang isa ay ipagpalagay na mayroong 30 patak ng espiritual na tubig sa bote ni Dexter. Ibig sabihin ay nakaipon si Dexter ng 150 patak ng espiritual na tubig sa loob ng 7 araw. Paano niya nagawa iyon? Ang isang tao ay mahihirapang ulitin ang parehong gawa kahit na sila ay scored bawat sulok at cranny sa Outer District. Tumahol si Megahead. Calm down. Everyone. Makinig ka sa akin. Huwag kang maniwala sa mga yabang niya. Tanging isang hanggal lamang ang maniniwala sa kanyang pag-aangkin ng pagkolekta ng 150 patak ng espiritual na tubig sa 1 linggo lamang. Tiyak na nakapatay siya ng iba at ninakaw ang kanilang espiritual na tubig. Nang uuyem, sumagot si Dexter, ang tanga lang ang maniniwala sa kasinungalingan mo. Kung pumatay ako ng iba at ninakaw ko ang kanilang espiritual na tubig. Kahit 150 tao ang namatay. Naobserbahan mo ba ang napakaraming pagkamatay sa labas ng distrito? Dagdag pa, hahayaan ba ng pinuno ang gayong mga mapangahas na aksyon na hindi mapaparusahan? Totoo ang iyon. Walang sapat na espiritual na tubig sa panlabas na distrito upang makabuo ng 150 patak. Nagbulungan ang mga tao. May punto ang bagong dating. Aking Panginoon. Ang 150 patak sa loob ng 7 araw ay tila hindi ka paniwala sa akin. Marahil siya ay may isang trick para sa pag-iipon ng higit pang espiritual na tubig. Sa tingin ko, namula si Megahead sa kahihiyan habang pilit niyang pinabulaanan ang argumento ni Dexter. Sa wakas, tinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Fine. Dexter. Aaminin ko, malikot ang dila mo. Sagutin mo ako nito. Paano ka nakaipon ng 150 patak ng espiritual na tubig? At huwag mong sabihing maingat mong kinokolekta ito ng patak-patak. Walang mahuhulog doon. Sagot ni Dexter. Sure. Sasabihin ko sa iyo kung saan nagmula ang espiritual na tubig. Sa totoo lang, mayroon akong espesyal na paraan na nagpapadali sa pagkolekta ng espiritual na tubig. Hanggat sinusunod mo ang aking pamamaraan, ang iyong mga pagkakataon na makatagpo ng espiritual na tubig ay lalago ng 100 beses. Ang panlabas na distrito ay talagang naglalaman ng maraming espiritual na tubig. Ngunit lahat kayo ay gumagamit ng maling paraan upang tipunin ito. Kaya nakakaawa ang resulta mo. Masigasig ang reaksyon ng karamihan sa kanyang paliwanag. Kaya mayroon siyang espesyal na pamamaraan para sa pag-iipon ng espiritual na tubig. Tama ang hula ko. Kung matututuhan natin ang kanyang pamamaraan at pagbutihin ang ating kahusayan sa pag-iipon ng espiritual na tubig. Maaari talaga tayong kumain ng karne minsan sa 1 linggo. Mula nang dumating ako, hindi pa ako nakakakain ng buo sa mga buns. Talagang tatanggapin ko ang alok niya. Oras na para pumasok para sa pagpatay. Pahayag ni Dexter. Sige, wala akong masyadong oras para ituloy ang pakikipag-chat sa iyo. Magdesisyon ka na. Ang mga gustong sumunod sa akin ay maaaring pumunta dito at tamasahin ang karne. Hindi masarap ang lasa kapag malamig na. Kabanata 2511. Handa akong sundan si Mr. Cruz. Unang nagsalita si Nash. Napangiti si Dexter. Maligayang pagdating. Ginoo. Cruz. Hindi ako ang pinakamahusay na tagasunod noong nakaraan. Ngunit ngayon na pinili kong sundan ka muli. Hindi mo ito tatanggapin sa akin. Hindi ba? Pansamantalang tanong ni Nash. Sumagot si Dexter. Sa tingin mo, maaari mong iwan ang koponan ng hindi nasaktan kung talagang pinipili kita. Let bygones be bygones. Lahat ng magdedesisyon na sumunod sa akin ay pretuhin ng pantay. Lahat kayo ay bahagi na ngayon ng aking contubernium. Mabuti. Sasamahan kita. Patakbong lumapit si Nash kay Dexter. Ako rin. Ibilang mo rin ako. Tumanggo sina Nico at Nevin at pumunta sa gilid ni Dexter. Tatlo sa kanila ay dumukot ng isang piraso ng karne sa lupa at pinunit ang isang malaking tipak. At masayang nagpiesta. Ang kanilang mga aksyon ay bahagi ng plano ni Dexter. Kung ang lahat ay naging maayos,
Ang natitira ay malapit ng umindayog. Gaya ng inaasahan. Sa kanilang tatlo na nangunguna at sumuko sa tukso ng karne. Hindi nagtagal ay marami pang pumanig kay Dexter. Nag-aalala sila na baka mahihirapan sila ni Dexter kapag sumunod sila sa kanya. Dahil inatake nila siya noon. Nash at Dexter ay hindi naging maayos. Ngunit hindi siya inilagay ni Dexter sa lugar. Lalo na ang iba sa kanila. Wala na silang pag-aalinlangan at ipinahayag ito. Susundan ko si Mr. Cruz. Handa kaming gawin ang anumang hilingin mo nang walang pag-aalinlangan. Mr. Cruz. Ako rin. Pakiiwan ako ng karne. The asterisk starred. Naikuyom ni Megahead ang kanyang panga. Minamaliit niya si Dexter at ang kapangyarihan ng panghihikayat na pinanghahawakan ng kanyang mga salita upang hikayatin ang napakaraming miyembro na sumama sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng mga hakbang kung hindi ay walang matitira na hindi pa sumusuko. Napatingin si Megahead kay Daily sa tabi niya. Paboran mo ako, Daily. Agad na lumapit si Daily. Sabihin mo, Megahead, pumasok ka dyan, Daily. At magkunwaring ipinangako mo ang iyong katapatan kay Dexter bago lumapit sa kanya at maghatid ng isang nakamamatay na suntok. Sagot ni Megahead, gusto ko siyang patayin. Tumanggo si Daily. Naiintindihan. Pagkatapos, binigyan siya ni Megahead ng punyal. Inipit niya ito sa dibdib at nadulas sa mga tao patungo sa kampo ni Dexter. Nagkunwari siyang umupo sa kanyang mga hawak para kunin ang isang piraso ng karne bago dahan-dahang lumapit kay Dexter. Nakatutokso ang sarap na bango ng karneng dumampi sa kanya. Pilit niyang binaliwala ang tingin sa laman at itinoon ang atensyon sa pagpatay kay Dexter. Gayunpaman, ang bango ay hindi mapaglabanan. Ang kanyang bibig ay tumutulo at ang kanyang tiyan ay tumutunog para sa lasa. Naputol ang atensyon niya. Patikim lang. Ang isang kagat ay hindi makahahad lang sa aking gawain sa pagpatay. Dumampot siya ng isang piraso ng karne at kumagit. Masarap. This is to God man masarap. Ang texture. God. May mas masarap pa ba dito sa mundo kaysa sa karne? Teka, ano ba ang dapat kong gawin? Patayin si Dexter. Oo, dapat ay nakatuon ako sa pagtatapos ng trabaho. Ngunit ito ay masyadong masarap. Kukuha ako ng isa pang piraso. It will be my last one. Oh my God! Hindi pa ako nakakatikim ng ganito kasarap. Hindi ba't naririto ang mga tao para magsaya sa buhay? Si Megahead ay sinundan ko sa buong buhay ko at hindi pa nakakain ng isang piraso ng karne. Ngunit ngayon, tanging isang tanga ang susuko sa karne at patuloy na magtrabaho para sa kanya. Kaagad na tinapos ni Daily ang kanyang gawain sa pagpatay at ipinagpatuloy ang paglamon ng pagkain. Nairita si Megahead matapos maghintay ng matagal at wala siyang nakitang aksyon mula kay Daily. Ano ang nagpapatagal sa kanya? Hinanap niya si Daily sa maraming tao ngunit hindi niya ito makita. Tinabi ni Hawkeye, Megahead, sa tingin ko ay pinagtaksilan tayo ni Daily. Ano? Kinilig si Megahead. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hawkeye, kilala ko si Daily. Maaasahan siya at hinding-hindi niya tayo ipagkakanulo. Napabuntong hininga si Hawkeye. Megahead, tinatangkilik ni Daily ang karne ngayon at mukhang nakalimutan na niya ang lahat ng kanyang gawain. Tinuro niya ang isang daliri sa karamihan. Kabanata 2520. Sumiklab ang galit sa Megahead habang iniskan niya ang karamihan. The asterisk man. Ang weasel na ito. How dare siya? Baka sa mukha ni Daily ang kasakiman habang tinutuya niya ang karne. At pati ang punyal sa kanyang kamay ay nawawala. Biglang nagkaroon ng gana si Megahead na sumugod kay Daily at saksakin ito. Nagboluntaryo si Hawkeye. Ipaubaya mo sa akin ito. Megahead. Si Dexter ang sinumpa ang kaaway ko. At hinding-hindi mapapawi ang puot sa puso ko kung hindi ko siya tatapusin. Pinetukan siya ni Megahead ng maingat na tingin. Nag-aalala na baka ipagkanulo siya ni Hawkeye tulad ni Daily. Nabasa ni Hawkeye ang kanyang isip at dali-daling idinagdag. Wala ka bang tiwala sa akin? Megahead, nakalimutan mo na ba ang pinagdaanan natin? Walang pagpipilian ang Megahead maliban kay Hawkeye. Maya-maya, tumanggo siya. Fine. May tiwala ako sa'yo. Sige lang.
Kunin mo ang buhay niya at huwag mo akong bigwan. Nakuha ko ito. Nakihalo si Hawkeye sa karamihan at tinahak ang daan patungo kay Dexter. Hindi umaalis sa kanya ang mga mata ni Megahead. Natatakot siya na baka maakit ang huli ng karne. Buti na lang. Nang pumasok si Hawkeye sa kampo ni Dexter, hindi man lang niya iniwasan ang laman ng sulyap. Nakatutok lang siya sa paglapit kay Dexter. Samantala, ang atensyon ni Dexter ay nasa mga taong humahabol sa karne. At hindi niya namalayan si Hawkeye. Bumilis ang tibok ng puso ni Megahead nang tuluyang lumapit si Hawkeye kay Dexter. Ito lang ang pagkakataon nila. Itinaas ni Hawkeye ang punyal at tinutukan ang ulo ni Dexter. Pumalon ang puso ni Megahead. Para kay Dexter ito. Gayunpaman, ang kanyang kasiyahan ay nabura pagkatapos ng kalahating segundo. Napansin ni Dexter si Hawkeye at inilabas ang kanyang kamay para agawin ang punyal. Ang punyal at Hawkeye ay nasuspine sa himpapawid. Napabuntong hininga si Megahead. Hinawakan ni Dexter ang punyal habang hawak-hawak pa rin ito ni Hawkeye. Chitty. Ganon kalakas si Dexter. Inigpitin ni Dexter ang kanyang kamao. At ang gintong punyal ay naging alabok. Sa katunayan, ang isang gintong punyal ay napiga sa alikabok at sinala sa kanyang mga daliri. F***, gumagawa ba ng magic trick si Dexter? Paanong ang hubad na kamay ng tao ay gumiling ng gintong punyal para maging alabok? Lumalampas ito sa anumang limitasyon ng tao. Hindi alam ni Megahead na si Dexter ay isang celestial class warrior na lumampas sa limitasyon ng tao. Nagdulot ng kaguluhan sa mga tao ang eksena. Fake ba ang dagger na iyon? Ngunit magkaaway sina Megahead at Dexter. Kaya walang paraan na papatayin ng Megahead si Dexter gamit ang isang peking punyal. Si Dexter ay hindi lamang mahusay sa pagkolekta ng espiritual na tubig. Ngunit siya ay napakalakas din. Marahil ay kapantay niya si Apollyon. Hindi pa namin nakitang ipinakita ni Apollyon ang kanyang kakayahan sa pagdurog ng punyal. Ang punyal ay gumuho sa alikabok. At si Hawkeye ay bumagsak sa lupa. Na nakatitig sa alikabok na tulala. Chitty. Tapos na ako para. Hindi pinansin ni Dexter si Hawkeye at sumigaw sa mga tao. Nasaksihan ng lahat ang aking lakas. May tiwala ako na kaya kong ibagsak ang isang centurion. Kailangan ko ng 100 miyembro upang maglakbay sa distrito ng Centuria upang maging isang centurion. At malapit na ako sa aking layunin. Titigil na ako sa pager recruit kapag naabot ko na ang numero. Kaya, ang pagpipilian ay ganap na sa iyo. Ano? 100 miyembro lang. Ang mga spot ay mabilis na napuno. Paano natin papalampasan ang ganitong pagkakataon? Alam ng lahat na ang kalidad ng buhay sa distrito ng Centuria ay nalampasan kung ano ang mayroon sila rito. May chismis na ang mga lalaki ay maaaring magpakasal at magkaroon ng mga anak. Hinding-hindi nila mapalampas ang pagkakataong ito. Biglang dumagsa ang mga tao papunta kay Dexter.